Welcome back mga karabi natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karabi natin mula po sa headlines today. Itong si Migs Nograles, akala mo linta noon sa mga Duterte. Ngayon lakas ng manira. Naka po, yan po ang ating bibigyan ng reaksyon at komento. Pero bago po natin simulan yan, ito basahin ko lang po yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito, right? Iba talaga sa Pinas, negosyo nila ang politika. Gaya ni Migs Nograles yan ibang klase. Unlike sa Amerika, walang nagpapalit ng kulay. Nako. Especially mainstream medias and politicians. Forever na sila sa political party nila. May prinsipyo kasi walang korupsyon. Nako. Dito sa Pilipinas, punong-puno po niyan Mayaman po ang Pilipinas. Ipagpasa Diyos na lang po ang linta. Nako po Tama po kayo, Atty. Trixie. Wag na pong tawaging senator. Yan De Lima, hindi siya senador. Nako. Sangkot pala si De Lima dito. Dapat may batas na magpaparusa sa mga linta. Walang loyalty sa partido. Yan mga karibin natin ng ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Ito, panoorin po natin yung kabuuan ng balitang ito para mas lalo po nating maunawaan. Ito na po. Ngayon, si Congresswoman Migs Nograles naman ang sumundot kay VP Inday. At ang hirit niya is, manood ka na lang. Alam natin may shade dito. Let's look back. Bakit si Congresswoman Migs Nograles medyo masaob? Well, mahaba ang history nila with the Dutertes. Balikan natin. In 1992, yung tatay niya, si Prospero Nograles, tumakbo ng mayor ng Davao City laban kay Rodrigo Duterte. Siyempre, natalo si Prospero Nograles. Feud po yan ng dalawang pamilya at matagal yan. Ito nga, nung tumakbo si Nograles laban kay Digong Duterte. 2009, si Prospero Nograles tumakbo naman mayor ban si Inday Sara. At dito sa mga pagtakbo na excess na yung mga DDS na naririnig ninyo, yung Digong Death Squad, yung tungkol sa extrajudicial killings, guess nyo kung kanino nanggaling yon? You're right. It was from Mr. Nograles, si Langit Nawa. Okay? So, yung mga naririnig natin at yung mga pinapalabas noon ni Senator Laila de Lima sa Senado tungkol sa alleged extrajudicial killings dyan sa Davao and so on, binubuhay lang nila. Pero yan po ay ginawa kasing campaign issue in 1992 and in 2009 ang pasimuno ng Nograles. Like I said, sumakalangit na nga. Enter 2020, nagiging at maug na ang kandidatura ni lumapit ang Prospero Nograles at sinabing susuportahan ang kandidatura ni Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy po ang pagsuporta even all the way to 2016. Si Carlo Nograles, anak ni Prospero at kapatid ni Migs, ay sumali ng DP laban at siya po ay na-appoint later on bilang CABSEC. Bago noon, siya ay congressman ng isang kapatid na si Jericho. Si Jericho po ang representante ng PBA party list, samantalang si Carlo ay congressman ng distrito sa Davao. So nung di ba? So teka muna, wag muna yung ibang mga tanong. Ito muna topic tayo ngayon. Okay. So nung 2019, kung di ako nagkakamali, tapos na yung term ni Carlo, nagpa-appoint siya at in-appoint siya bilang SEC. Dito naman sa bago nagpalit ng administrasyon doon sa
civil service at inuphold ni Presidente Bongbong Marcos yung appointment. In 2022, si Congresswoman nanalo po siya bilang representante ng PBA party list. And at that time, sila ni Duterte, marami po sa atin ang sumuporta sa kanya. Gumawa pa siya ng TikTok video in June 19 congratulating Inday Sara. In January, tapos meron pa siyang mga ilang posts na yay kay VP Sara, may mga pictures siya sa kanyang Facebook na nagsiselfie with Inday, former President Rodrigo Duterte. In January, dumarag sana ang initiative na inilabas ni Congressman Paulo Duterte na si Congresswoman Migs Nograles ang pasimuno ng people sa Davao. Kinakausap ang mga barangay, dumidiretso. Issue ito kasi kongresista ng distrito na yon, si Congressman Pulong Duterte. Nag-encroach sa distrito niya ang isang kongresista na galing party list. Hindi po may ethics yan. Kailangan magpapaalam kayo or baka kausapin mo, ako dun sa distrito mo. May proyekto ako sa distrito mo. Kung gusto mo, sabay tayo o imbitado ka sa ribbon cutting. Ano lang, pasintabi lang po. Kasi nga, distrito ni Congressman Pulong yon. Another congressman in any other team. Nila, magsasabi sila na, teka muna, bakit ka nasa district? But, Congressman Paulo, hindi nga popular ang People's Initiative. Lalong-lalo na ang proposal nila ay paliwanag ng sa gayon. Solely kakayanin ni Speaker Martaldez at ng Kongreso magparatsada ng constitutional amendments without need for the Senate. Bukod sa encroaching in his district, mayroong akusasyon si Congressman Pulong na hindi regular yung pag-conduct ng People's Initiative dahil nga ikinakabit ibang ayuda o iba't ibang klaseng compensation para dun sa pagpirma sa PTIV. Siyempre, dininay ni Congresswoman Migs, pero hindi niya dinay exactly. Ang sabi niya, wala akong alam dyan, nasa US ako. Sure. Kaso, yung mga sa Senate hearing ni Senadora Amy Marcos, ay hindi si Congresswoman Migs at yung kanyang party list po ang pasimuno nito. Grabe kayo, ano akala ninyo? So clearly, tapos na po ang cooperation ng mga Nograles with the Dutertes. For the simple reason na hindi na po in power, totally in power, although they remain hugely popular. Ibig sabihin, kapit sila kung sino yung nasa pwesto. Naalala ng unang SONA ng dating Pangulo natin, 3 lang daw na tao ang allegedly sumuporta sa kanya ng mga kongresista at the time. Binanggit lang niya ay si Congressman Alvarez, si Pantaleon Alvarez, who became the Speaker of the House. Sinabi niya ng mga Nograles pero hindi siya super palo doon. Bakit? Alam niya na kumakapit lang sa kanya, ngayon, bunga siyang Pangulo. Suddenly, sige, they band together yung mga band together daw. But the moment na nawala na si Presidente Duterte, pakyut-pakyut pa kay Inday Sara. But now that the rift is becoming a little more evident, hindi na. Bastusan na. Kasi sa totoo lang, yung ni Congressman Nograles sa jurisdiction ni Congressman Pulong issue. I'm not saying necessarily it's an ethical violation dahil Committee on Ethics mag-decide na, pero it is an ethical issue.
Del, attorney is such a good person. Your taray makes me smile even if there are rude political questions. Well, rude people are rude because sila yon. Hindi necessary. If I have to react, at least the most that I can do is one, show them how it's done. And two, ensure that I'm at pagdating sa kanilang bastusan. Ba't ako magpapakabastos? So yan mga karibin natin, no? Talagang ganyan pala, no? Sip-sip. Ha? Kalinta itong si Nograles sa mga Duterte noon. Pero ngayon, grabe mga karibin natin, ha? Gaya nga po ng nag-comment kanina, ginagawa na pong negosyo nila ang politika. Sa bagay, ganyan po talaga, no? Paiba-iba po ng kulay. Ngayon, kaibigan mo sa susunod, kaaway mo na. Walang permanente po sa politika. Kaya ang problema lang mga karibin natin, panay rin naman ang paninira. Buti sana kung politika lang, di ba? Pero dito mukhang nagkakapersonalan na po, di ba? Ano po ang inyong maging reaksyon? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong naramdaman patungkol po sa naging balitang ito. Dito kay Migs Nograles na nako po, lintang-linta mga karibin natin, ha. Yan, maraming salamat po.